Kumusta sa inyong lahat mga ka-DC? Muli nagpapasalamat po ako sa suporta nyo. Nandito na naman ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, comment, share at subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mapalago pa ito. Sa nagdaang upload natin, marami ang nagsabi na si Detective Conan yung sinample ko. Actually, si Shinichi Kudo yun. Yung malaking version ni Conan, may ilan sa inyo na eksaktong nakakilala rin sa kanya. Ang huhusay nyo. Ngayon naman, kilala nyo ba ang batang to na nagiging aso? Ay, lobo pala. Ito ang isa sample natin. Okay, ready Hindi ako aso! Lobo ako! Chacha! Oh, ano? Kilala nyo ba siya? Siguro yung mga batang 90s matatandaan siya. Kaibigan siya ng isang mahiwagang batang babae na nakasuot ng kulay pulang hood. O, ayan Lalo na sa mga batang 90s dyan, may clue na kayo. 1998 pa nung una ko siyang dinab. Aabangan ko ang comment nyo kung sino siya O, ngayon naman, simulan na natin ang magandang kwento. Ma, ano yan? Bakit may inuwi kayong tuta? Kaya pala kanina ko pa kayo hinahanap, wala kayo. Gusto sana kitang sorpresahin. Ilang buwan mo na rin sinasabi na gusto mong may alaga dito sa bahay dahil masyadong tahimik kapag wala ako. Kaya eto, binilhan kita ng tuta. Nako, thank you talaga, Ma. Ang cute naman yan, tsaka ang taba-taba. Tsaka itim na itim talaga, oh. Ano kaya ang magandang ipangalan sa kanya? Kilala kita. Lagi kang kontra sa ordinaryong pangalan at mahilig kang gumawa ng sariling trip. Tiyak hindi mo rin siya papangalan ng Black. Ayoko ng Black, Ma. Masyadong common. Snow na lang. Kabaliktaran ng kulay niya. Isang taon bago ikasal si Selena, niregaluhan siya ng kanyang inang si Ophelia ng isang tuta. Hindi marangya ang buhay nilang mag-ina at hindi rin madalas bumili ng mamahaling bagay si Ophelia, kaya naging espesyal agad yun kay Selena. Itim na itim ang aso at mataba ang katawan kaya marami ang nagtataka kung bakit Snow ang napili niyang pangalan. Subalit para kay Selena, yun mismo ang dahilan. Ayaw niya ng pangkaraniwan at mas gusto niyang kabaliktaran ng kulay nito ang pangalan. Simula pa lamang, masyado na siyang malapit sa tuta. Madalas niya itong kargahin at katabi sa pagtulog. Sa maliit nilang bahay kung saan silang dalawa lamang ng kanyang ina magkasama matapos mamatay ang ama niya ilang taon nang nakalipas, mabilis ding naging bahagi ng araw-araw nila si Snow. Snow, anak, wala naman ako masabi pero baka pagtawanan ka ng mga kapitbahay. Para ka nang nang-aasar ng sariling aso sa pinili mong pangalan. Hayaan mo sila, hindi naman sila mag-aalaga. Tsaka, tingnan mo nga siya, Ma. Parang hindi naman siya tutol sa pangalan na ibibigay sa kanya. Mukhang hindi nga. Pero pansin ko, simula kanina ikaw lang ang sinusundan niya. Parang matagal na kayong magkakilala bago ko pa siya naiuwi. Oo nga, no? Ganun ba talaga ang aso? Kasi kahit pumunta ako sa kusina o banyo, nakadikit lang siya lagi. Nakakatuwa naman. Normal lang yan. Kapag napili ka na nila, mabilis silang masanay. Kaya tandaan mo, alagaan mo siyang mabuti. Unti-unting lumaki si Snow kasama ni Selena. Kapag nag-aaral siya, nasa tabi lang ang aso. Kapag nanonood siya ng TV, nakahiga ito sa paanan niya. Hindi agresibo si Snow at bihira ding tumahol kaya mabilis ding nasanay si Ophelia sa presensya nito. Habang tumatagal, hindi na napansin ni Selena kung kailan nagsimulang maging normal para sa kanya ang may asong kasunod sa bawat kilos. Sa paningin ng iba, simpleng alaga lamang yun. Ngunit iba ang tingin niya rito. Kapag may problema siya sa trabaho o pagod sa biyahe, si Snow ang una niyang hinahanap pag-uwi. At habang lumalalim ang attachment niya sa aso, unti-unti ring humihina ang katawan ni Ophelia.
Bagay na una nilang binaliwala dahil sanay itong nagtitiis kahit may nararamdaman. Ma, kanina ka pa hinihingal. Hindi naman ganito dati Punta na kaya tayo sa klinik para ma-check ka ng maayos. Huwag ka munang mag-alala, anak. Napagod lang siguro ako sa palengke at sa paglalaba. Hindi na rin naman bata ang katawan ko. Ilang araw na kitang napapansin Minsan napapaupo ka bigla at parang hinihingal ka pagkatapos gumawa ng simpleng bagay sa bahay. Matigas lang siguro ang ulo ko. Alam mo naman yan. Pero pangako, kapag hindi gumaan ang pakiramdam ko bukas, sasama ako sa'yo. O sige, pero sana naman alagaan nyo rin ang sarili nyo. Kayo na lang ang meron ako kaya ayokong bigla kayo magkakasakit ng malala. Hindi naging maayos ang mga sumunod na linggo para kay Ofelia. Nung una, simpleng pagkapagod at pananakit lamang ng dibdib ang reklamo nito hanggang sa dumating ang gabing bigla itong nahirapang huminga. Mabilis ang mga pangyayari at hindi na nakahabol pa si Selena sa dami ng dapat asikasuhin. Dinalaman sa ospital ang kanyang ina, hindi na rin ito nagtagal. Napakabigat noon para kay Selena dahil hindi pa siya handang mawalan muli ng magulang. Sa bahay na dati ay may boses at kasabay niyang kumakain si Ofelia, bigla na lang siyang naiwan mag-isa. Sa gitna ng burol at pag-aasikaso ng mga papel, si Snow lamang ang hindi umaalis sa kanyang tabi. Kaya hindi niya maiwasang maalala ang mga bilin sa kanya ng kanyang ina. Anak, kung sakaling mawala man ako o balang araw, huwag kang matutong sarilinin lahat ng problema mo Maghanap ka ng taong handang samahan ka sa lahat. Naman bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Wala namang mangyayari sa'yo. Makakabawi ka pa kapag nakapagpahinga at nakapagpagamot ng maayos. Makinig ka muna. Hindi habang buhay may magulang sa tabi ng anak. Kaya alagaan mo rin ang sarili mo at huwag puro tapang ang pairalin mo. Ayoko ng ganyang usapan, ma. Parang nagpapaalam ka sa akin at lalo lang akong kinakabahan kapag naririnig ko yan mula sa'yo. At si Snow, huwag mong pababayaan. Mahal ka ng asong yan at minsan, mas marunong pa silang manatili kaysa sa tao. Matapos mailibing si Ofelia, mas naging tahimik ang buhay ni Selena. Maraming gabi siyang hirap matulog at maraming umaga ring pilit lamang siyang bumabangon para pumasok sa trabaho. Sa mga panahong yon, si Snow ang laging nasa tabi niya. Hindi ito maingay at hindi rin makulit. Kapag umiiyak siya, nakahiga lang ang aso sa malapit at naghihintay hanggang kumalma siya. Kaya habang lumilipas sa mga buwan, lalo niyang pinangahawakan ng paniniwalang sadyang iniwan ng kanyang ina si Snow bilang alaala at kasama. At habang pilit niyang binubuo muli ang sarili matapos ang pagluluksa, doon naman dumating sa buhay niya si Damian. Pasensya na kung napaaga ako Medyo naligaw pa kasi ako papunta dito at ayokong paghintayin ka ng matagal. Okay lang naman. Sandali lang huwag ka munang basta papasok dahil hindi pa sanay sa ibang tao yung aso ko. Hindi naman nangangagat yan, di ba? Mukhang mabait naman eh. Hindi siya agresibo pero mailap siya minsan. Snow ang pangalan niya at matagal ko na siyang kasama dito sa bahay kaya medyo protective lang. Snow na kulay itim? Pero bagay din pala, lalo na kapag alam mo kung bakit yun ang napili mong pangalan para sa kanya. Hindi agad lumapit si Damian kay Snow at hindi rin siya nagpanggap na komportable. Tahimik muna niyang pinagmasdan ng aso habang si Snow naman nakatingin lamang pabalik. Hindi pala basta-basta ang approval nitong aso mo, no? Kanina pa niya ako tinititigan na parang may iniisip kung papapasukin ba ako o hindi. Ganyan talaga si Snow. Hindi siya agad lumalapit sa hindi niya kilala. Pero huwag kang mag-alala. Kapag hindi ka niya gusto, malamang tumalikod na yan kanina pa. Mukhang mabait naman siya. Tsaka pansin ko, bawat galaw mo sinusundan niya. Parang bodyguard mo yata mula umaga hanggang gabi. Bodyguard ko talaga yan.
Simula pa ng buhay si Mama, lagi na siyang ganyan. Kaya huwag ka magsiselos agad ah. Hindi naman. Pero aminado ko, mukhang matagal pa bago ko mapantayan ang level ng tiwala na meron siya sa'yo. Hindi agad naging malapit si Damian kay Snow, ngunit hindi rin ito naging mailap sa kanya. Kapag dumadalaw ang lalaki sa bahay, nakamasid lamang ang aso sa malapit. Hindi ito tumatahol at hindi rin nagpapakita ng pagtanggap. Samantala, napansin naman ni Selena na hindi umaalis si Damian kahit ilang beses na siyang sundan ng tingin ni Snow. Dahil doon, unti-unti rin siyang naging komportable sa lalaki. Madalas nagkukwentuhan sila sa sala habang nakahiga lamang si Snow sa paanan ni Selena. Habang lumilipas ang mga buwan, naging regular na ang pagdalaw ni Damian hanggang sa hindi rin napansin ni Selena kung kailan naging mahalagang bahagi ng araw niya ang presensya nito. Pasensya ka na pala kung minsan gabi na ako nakakadalaw ah. Medyo mahirap din kasi mag-adjust sa trabaho eh. At sa biyahe araw-araw. Okay lang, naiintindihan ko naman. Hindi rin ako yung klase ng tao na kailangang araw-araw may kausap para lang kiligin. Ganun ba? Pero alam mo naman na umaasa ako na sana balang araw. Tanggapin mo rin itong nararamdaman ko sa'yo. Hindi lang naman ako dumadalaw para magpakilig. Lumipas ang mga buwan at mas naging malapit sina Damian at Selena hanggang sa sinagot na ni Selena ang binata. Hindi silang magkasintahan na laging lumalabas o mahilig sa engrandeng sorpresa. Mas madalas silang simpleng kumakain sa karinderya, nag-uusap sa may harap ng bahay, o nanonood ng TV habang nasa tabi si Snow. Sa panahong yun, hindi pa rin tuluyang nawawala ang pangungulila ni Selena sa ina, ngunit mas naging magaang ang mga araw niya dahil may taong handang samahan siya. Unti-unti rin namang nasanay si Snow kay Damian. Kapag dumarating ang lalaki, hindi na ito nananatili sa malayo at minsan pa nga, kusa nang lumalapit. Uy, tingnan mo, lumapit siya sa'yo. Oo nga no, kanina pa niya dinidilaan yung kamay ko. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan, mukhang nakuha mo na ang loob niya. Baka gusto niya na ako. Napangiti si Damian habang hinihimas ang ulo ni Snow. Habang tumatagal, mas lalo niyang naiintindihan kung bakit gano'n na lang kamahal ni Selena ang aso. Hindi ito magulo at hindi rin naninira ng gamit. Madalas, nakahiga lang sa tabi nila at para bang marunong makiramdam sa emosyon ng amo. Kaya nang minsang magtanong si Damian tungkol sa hinaharap nila, hindi na rin gaanong nagulat si Selena. Ah, Selena, may gusto sana akong sabihin pero ilang araw ko nang iniisip kung paano ko sisimulan eh. Naku, bakit parang seryoso yan? Kinakabahan tuloy ako. Ah, hindi naman masama. Ang totoo, matagal ko nang naiisip kung pwede ba kitang makasama habang buhay. Ha? D- Damian? Hindi ako mayaman at hindi rin ako perpekto. Pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto kitang makasama sa araw-araw. Gusto sana kitang pakasalan. Seryoso? Baka naman nagbibiro ka lang. Kasi kung seryoso ka, hindi na ako tatanggi. Alam ko naman na magiging mabuti kang asawa sa akin. Kaya bakit pa natin patatagalin? Makalipas ang ilang buwan, nagpasya sina Damian at Selena na magpakasal. Hindi enggrande ang naging kasal nila. Simpleng seremonya lang yon na dinaluhan ng ilang kaibigan at kamag-anak. Sa araw ding yon, kasama si Snow. Nasa gilid lamang ito habang abala ang lahat sa selebrasyon. May ilan pang natawa dahil tila hindi raw mapakali ang aso habang naglalakad si Selena. Subalit para kay Selena, hindi kumpleto ang araw na yon kung wala ang aso niyang si Snow. Alam mo, parang mas kinakabahan pa yata yung aso mo kaysa sa akin ah. Siyempre, sanay siyang ako lang lagi ang kasama. Ngayon may kahati na siya. Hati? Aba, huwag kang kampante ah.
Nauna pa rin siya sa'yo, no? Talagang hindi mawawala sa ranking tong aso na to ah. Hindi na. Parte na siya ng buhay ko. Kaya ngayong kasal na tayo, parte na rin siya ng buhay mo. Okay na ako dun. Basta kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang buhay nilang mag-asawa sa iisang bahay kasama si Snow. Noong una, may ilang adjustments silang pinagdaanan. Ngunit mabilis din silang nasanay. Maaga umaalis si Damian para sa trabaho habang si Selena naman, inaasikaso ang bahay at sariling hanap buhay. Sa lahat ng yun, palaging kasama si Snow. Kapag umuuwi si Damian, madalas itong unang sumasalubong sa may pintuan. Hindi na rin napapansin ng lalaki kung kailan siya naging malapit dito. Lumipas ang isang taon at may panibagong balitang dumating sa kanilang buhay. Damian, may sasabihin sana ako. Oh, bakit parang seryoso ka? May problema ba? Wala, pero kasi baka mabigla ka. Mas lalo tuloy akong kinabahan eh. Ano ba yan? Huwag mo nga akong bitinin. Sabihin mo na. Nagpa-check up ako kanina. Oh, tapos? Nalaman ko, buntis ako. Totoo? Oo, Diyos ko, seryoso ba to? Magiging tatay na ako? Hindi napigilan ni Damian ang saya ng araw na yon. Ilang beses pa niyang tinanong si Selena para lang makasigurong tama ang narinig. Samantala, si Snow naman, paikot-ikot lamang sa paligid nila habang tila nakikiramdam sa excitement ng mag-asawa. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maingat sina Damian at Selena. Hindi rin nawawala si Snow sa tabi ni Selena lalo na kapag nasa bahay ito. Lumipas pa ang mga buwan at isinilang ni Selena ang kanilang anak. Mula noon, mas naging masigla ang bahay. Pagod man sila sa puyat at pag-aalaga, hindi maikakaila na masaya ang bagong yugto ng buhay nila. Nakakatuwa rin para kay Damian na tila mabilis na nasanay si Snow sa presensya ng sanggol. Tignan mo siya oh, kanina pa nakahiga sa tabi ng crib. napansin ko rin. Parang ayaw lumayo. Hindi kaya nagsiselos? Hindi naman siguro. Mukhang binabantayan pa nga niya eh. Grabe no? Parang alam niyang baby natin yan. Mahal niya tayo eh. Kaya siguro ganun. Habang lumalaki ang batang babae, mas lalo ring naging bahagi ng pamilya si Snow. Kapag naglalaro ang mag-anak sa sala, kasama ito. Kapag kakain sila sa labas ng bakuran, nasa malapit lamang ang aso. Sa paningin ni na Damian at Selena, hindi na ito simpleng alaga kundi kasama sa bahay na matagal ng bahagi ng buhay nila. At sa bawat araw na lumilipas, walang sino man sa kanilang nag-aakalang ang masayang pagsasamang yon haharap sa trahedyang tuluyang magbabago sa lahat. Mabilis na lumipas ang mga taon. Parang kailan lang, no? Dati, karga-karga lang natin siya tapos ngayon, halos hindi na mapirmi sa kakalaro. Oo nga eh. 4 na taon na pala agad. Minsan naiisip ko tuloy kung gaano kabilis lumipas ang panahon. At tignan mo si Snow, kanina pa sunod ng sunod sa kanya. Parang bantay na talaga eh. Hindi naman kasi lumalayo yung aso na yan. Kahit minsan nga gusto kong pagalitan dahil sobrang makabantay. Hayaan mo na, mas kampante nga ako kapag kasama niya si Snow sa bakuran eh. Masayahin ang batang babae at likas na malikot. Madalas, nasa bakuran ito para maglaro habang nasa malapit lamang si Snow. Dahil lumaki ang bata na kasama ang aso, hindi ito natatakot o naiilang dito kahit kailan. Para sa kanya, normal lang na may malaking itim na asong sumusunod sa bawat takbo at laro niya. Habang tumatagal, mas lalo ring lumalalim ang attachment ni Snow sa bata. Kapag umiiyak ito, nasa tabi agad ang aso. Kapag natutulog naman, nakahiga lamang si Snow malapit sa higaan. Sa paningin ni na Damian at Selena,
Hindi lamang basta alaga si Snow kundi bahagi na ng kanilang pamilya. Alam mo, minsan naiisip ko tuloy, paano kaya kung wala si Snow dito sa bahay? Baka sobrang tahimik na. Hindi ko na nga rin maisip eh. Sanay na akong pag-uwi ko siya agad ang sumasalubong sa pintuan. At saka, grabe rin talaga siya sa anak natin. Minsan nga kahit sa CR sinusundan pa. Protective lang siguro. Hindi naman masama yun. Buti na lang talaga mabait siya. At mahal din ang anak natin. Hindi na rin napansin ng mag-asawa kung kailan naging normal sa kanila ang iwan sandali ang anak kasama si Snow sa bakuran. Hindi naman sila pabaya. Maliit lamang ang espasyo at kita agad mula sa bintana o pintuan ng bata kapag naglalaro. Isa pa, ilang taon na rin nilang nasaksihan kung gaano kaingat si Snow sa bata. Kapag may dumaraang estranghero, nagmamasid ito. Kapag masyadong mabilis ang takbo ng bata, parang sinasabayan pa ng aso para hindi ito matumba. Kaya habang tumatagal, lalo silang nasanay sa setup na yon. Para kina Damian at Selena, may isa pa silang katuwang sa pag-aalaga. Kinabukasan, mauna na ako Medyo marami raw trabaho ngayon sabi ng supervisor namin eh. O sige, mag-iingat ka. Subukan mong umuwi ng maaga mamaya. Baka makatulog na naman ang anak mo kakahintay sa'yo. Okay lang, babawi na lang ako bukas. Kayo na lang muna ni Snow ang bahala sa bahay Oo naman, hindi ka ba magpapaalam sa anak mo? Mamaya na, tignan mo abala pa sa kakalaro. Maaga muling umalis si Damian para pumasok sa trabaho. Naiwan sa bahay si Selena kasama ang anak at si Snow. Magandang simula ng araw at dahil walang gaanong aasikasuhin, hinayaan niyang maglaro muna ang bata sa bakuran. Hawak nito ang paboritong bola habang paikot-ikot namang sumusunod si Snow. Nakatingin lamang si Selena mula sa may pintuan habang nakangiti. Ilang beses na rin niyang naisip na kunan ng litrato dahil mabilis lumaki ang bata at gusto niyang may maipon silang alaala bilang pamilya. Naku, tingnan mo nga yan. Pawis na pawis ka nakakahabol ng bola mo. At ikaw naman, Snow, parang mas excited ka pa sa laro Sandali lang kukunan ko lang kayo ng picture para may maipakita ko mamaya sa daddy mo. Diyan lang muna kayo huwag kayong lalayo. Pumasok si Selena sa loob ng bahay para kunin ang cellphone niyang naiwan sa sala. Hindi yun nagtagal ng 1 minuto sa isip niya dahil tanaw naman ang bakuran mula sa bukas na pintuan. Habang naglalakad siya papasok, naririnig pa niya ang tawa ng anak at ang mahinang tahol ni Snow sa labas. Wala siyang kahit anong kutob na may mangyayaring kakaiba. Sa isip niya, simpleng litrato lamang yon ng masayang umaga na gusto niyang maipon bilang alaala. Pagpasok niya sa sala, mabilis niyang hinanap ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ay nako, saan ko ba nailagay yun? Kanina lang hawak ko pa. Teka, dito ba sa sofa? Ayun, buti naman. Siguradong matutuwa si Damian pag nakita niya tong picture nilang dalawa. Subalit paglabas niya ng bahay, parang tumigil ang mundo niya. Nakahandusay ang anak niya sa bakuran. Nabitawan ni Selena ang cellphone at mabilis na tumakbo palapit. Samantala si Snow, paikot-ikot lamang malapit sa bata at tila hindi mapakali. Anak, ano nangyari? Diyos ko, gising anak, gising! Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Snow, lumayo ka muna! Hindi gumagalaw ang bata. Nanlamig ang katawan ni Selena habang pilit niyang inaalog ang anak. Wala siyang makitang dugo o sugat sa unang tingin, ngunit maputla ito at walang malay. Panay pa rin ang ikot ni Snow sa paligid na para bang gustong lumapit, ngunit hindi maintindihan ang nangyayari. Dahil sa taranta, mabilis na binuhat ni Selena ang anak at nagmamadaling pumara ng masasakyan papuntang ospital. Habang nasa biyahe, nanginginig ang mga kamay niya at paulit-ulit niyang tinatawag ang anak.
Hindi niya alam kung anong nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Anak, please, huwag mo akong iiwan. Sagutin mo ako. Malapit na tayo sa ospital. Konti na lang, anak. Huwag mong takutin si Mama. Pagdating sa ospital, mabilis na inasikaso ang bata ngunit hindi naging maganda ang balita. Dead on arrival ito. Parang nawala ng laman ang buong katawan ni Selena nang marinig yun. Hindi niya agad matanggap ang sinabi ng medical staff. Maya-maya, dumating din si Damian matapos matawagan mula sa trabaho. Halos hindi ito makapaniwala nang makita ang asawa sa labas ng emergency room. Nasaan siya? Damian, Ano nangyari? Kanina lang maayos pa siya. Selena, sagutin mo ko. Ayos lang bang anak natin, ha? hindi ko alam. Saglit lang akong pumasok sa bahay. Nasaan ang anak natin? Wala na siya. Wala na ang anak natin, Damian. Wala na ang baby ko. Ano? Selena, sabihin mong hindi totoo yan. Hindi ko matatanggap yan. Hindi agad nakasagot si Selena at ilang segundo pa, nawalan siya ng malay. Pagkagising ilang oras ang lumipas, saka tuluyang lumabas ang resulta ng pagsusuri. Doon nalaman ng mag-asawa na may lason sa katawan ng kanilang anak. Sa una, hindi nila maintindihan ang ibig sabihin noon hanggang mapansin ng medical examiner ang maliit na marka sa binti ng bata. Natuklaw pala ito ng ahas. Lalong naguluhan sina Damian at Selena. Paano magkakaroon ng ahas sa bakuran nila? At bakit hindi nila yun nakita? Dahil sa dami ng tanong, nagpasya silang balikan ng CCTV sa bahay. At doon nila nakita ang buong pangyayari. Habang naglalaro ang bata at si Snow sa bakuran, naitapon ng bata ang bola nito sa damuhan sa may sulok. Mabilis na hinabol yun ni Snow. At sa mismong sandaling yun, may gumagapang palang ligaw na ahas sa bakuran. Habang nakatalikod si Snow sa kakahabol ng bola, naiwan ng bata at bago pa ito makaiwas, mabilis itong natuklaw sa binti na siyang dahilan ng biglang pagkamatay nito. Hindi ko pa rin matanggap. Kanina lang tumatawa siya eh. Tapos ngayon, wala na ang anak natin. Parang ayoko maniwala sa lahat ng nangyayari sa Lina. Sobrang sakit. Sobrang sakit mawala ng anak. Ako rin. Paulit-ulit pa rin sa isip ko yung nakikita ko sa bakuran. Hanggang ngayon parang gusto kong isipin na nananaginip lang ako. Para lang siyang pinahiram sa atin ng ilang taon tapos bigla na lang nawala. Bakit ganun? Ang unfair niya. Bakit ang anak ko pa? Ang kawawa kong anak. Hindi ko man lang siya nailigtas. Hindi ako handa. Hindi ako handang ilibing ang sarili nating anak. Hindi dapat ganito nangyari sa atin si Lina. Kung hindi lang sana ako pumasok. Kung hindi ko lang sana iniwan siya sandali. Wag mo sisihin ang sarili mo. Wala namang may gustong mangyari yun eh. Mahirap tanggapin ang nangyari at nakakabaliw. Pero wala tayong choice. Kahit ano pang gawin natin, hindi na mabubuhay ang anak natin. Ilang araw matapos ang trahedya, inihatid ni na Damian at Selena sa huling hantungan ang kanilang anak. Halos hindi makausap ng maayos si Selena at madalas lamang itong nakatulala habang nakaupo sa tabi ng kabaong nung nakaburol pa ang kanyang anak. Samantala, si Damian naman, pilit na nagpapakatatag kahit halata sa mukha nito ang pagod at puyat. Sa bahay na dati puno ng tawanan at kalat ng laruan, biglang nagbago ang lahat. Maging si Snow, tila nakaramdam na nawalan siya.
Madalas itong nasa tabi lamang ng pintuan ng kwarto ng bata o kaya naman nakahiga sa dating lugar kung saan sila madalas maglaro. Kanina pa siya paikot-ikot dun sa kwarto. Napansin ko nga rin eh. Siguro hinahanap niya ang anak natin. Ewan ko. Selena, Ano? alam ko masakit pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Halos hindi ka na kumakain simula nung burol. May gana ka pa bang kumain matapos ang nangyari? Nawala na ako ng gana, Damian. Para sa akin, wala nang kulay ang lahat ng bagay. Pakiramdam ko, pinagsakan ako ng langit sa sobrang bigat ng tinadala ko. Gusto kong umiyak ng umiyak, pero ubos na ang luha ko. Hindi ko na makikita at mayayakap ang anak natin. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi gumaang ang sitwasyon sa bahay. Mas naging mailap si Selena at bihira nang lumabas ng kwarto. Madalas, nakatitig lamang siya sa mga laruan ng anak o kaya ay hawak ang mga lumang litrato nito. Samantala, si Snow naman, patuloy pa ring sumusunod sa kanya gaya ng nakasanayan. Ngunit kung dati hinihimas niya ang ulo nito at kinakausap, ngayon, madalas niya nang hindi pinapansin. Hindi yun agad napansin ni Damian dahil abala rin siya sa sariling pagdadalamhati. Subalit habang tumatagal, may pagbabago siyang nakikitang unti-unting lumalabas sa asawa. Snow, tumabi ka nga. Kanina ka pa dikit ng dikit. Huwag mo akong sundan. Selena, aso lang yan. Eh ano ngayon? Bakit parang galit ka sa kanya? Wala akong sinabing galit ako. Napansin ni Damian na hindi na tulad ng dati ang pakikitungo ni Selena kay Snow. Kapag lumalapit ang aso, mabilis niya itong itinataboy. Kapag sumusunod ito sa kusina o sala, madalas niya itong pagalitan. Sa una, iniisip ni Damian na bahagi lamang yun ng pagluluksa. Subalit habang lumilipas ang panahon, mas nagiging lantad ang inis ni Selena. Samantala, si Snow parang walang naiintindihan sa pagbabagong yon. Gaya ng dati, pilit pa rin itong lumalapit at naghahanap ng atensyon. Kinabukasan habang nasa sala si Damian, nakita niyang lumapit si Snow kay Selena na noon nakaupo at hawak ang lumang damit ng kanilang anak. Tumabi ka nga sabi! Napalo niya ang gilid ng katawan ni Snow gamit ang hawak na unan. Selena, Ano? bakit mo pinalo yung aso? Nakakairita kasi. Kanina pa nang gugulo. Hindi naman siya nanggugulo eh. Lumalapit lang siya sa'yo. Eh ayoko nga. Pero hindi mo kailangan saktan ng aso, Selena. Napatingin lamang si Selena kay Snow na umurong at naupo sa di kalayuan. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong lumalala ang tensyon sa bahay. Hindi na rin nawawala sa isip ni Selena ang CCTV footage na paulit-ulit niyang naaalala gabi-gabi. Sa paningin niya, kung hindi sana hinabol ni Snow ang bola at nanatili sa tabi ng bata, baka nakaiwas ito sa ahas. Alam niyang ligaw ang ahas at hindi naman yun sinadya ng aso ngunit hindi niya mapigilang maghanap ng masisisi. At sa bawat pagdaan ng araw, si Snow ang mas madalas niyang pagbuntunan ng galit. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Yung makita araw-araw ang dahilan kung bakit wala ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magpanggap na hindi mo iniisip ang iniisip ko, Damian. Selena, huwag mong sabihin, Kung hindi umalis ang asong yan sa tabi ng anak natin, baka buhay pa siya ngayon. ano? Pero hindi kasalanan ni Snow yun. Talaga ba? Kita naman sa CCTV. Hinabol niya yung bola. Aso siya, Selena. Hindi niya alam na may ahas. Pero dapat binantayan niyang anak natin. Aso siya pero wala siyang silbi. Selena, hindi siya tao. Alagang aso mo siya. Parte ng pamilya natin at wala siyang kasalanan. Huminga ng malalim si Damian habang pilit pinipigil ang emosyon.
Hindi yun ang unang beses na nasisi ni Selena si Snow, ngunit yun ang unang pagkakataong tahasan niya iyong sinabi. Mula noon, mas naging malinaw kay Damian ang nararamdaman ng asawa. Samantala, si Snow, tila walang kamalay-malay sa pinagmula ng galit. Kapag nasa bakuran si Selena, sumusunod pa rin ito. Kapag umiiyak ang babae, lumalapit pa rin at humihiga malapit dito gaya ng nakasanayan noon. Subalit hindi na yun tinatanggap ni Selena. Lumayo ka nga sa akin, peste ka! Bakit ba sunod ka ng sunod? Hindi mo ba naiintindihan? Tama na, Selena. Ikaw na lang kaya ang dumikit sa kanya. Nakakairita. Simula noon, mas naging malapit si Damian kay Snow. Hindi yun dahil mas mahal niya ang aso kaysa sa asawa niya, kundi dahil habang tinitingnan niya ito, naaalala niya ang anak nila. Sa bawat pagpasok at pag-uwi niya sa trabaho, si Snow pa rin ang unang sumasalubong sa pintuan. Minsan, doon na lang siya nauupo sa bakuran habang inihimas ang aso at tahimik na nag-iisip. Pakiramdam niya kasi, pareho silang nawalan. Samantala, si Selena naman, mas lalong lumalayo ang loob. Hindi na sila halos magkatabing matulog at madalas, malamig na rin ang usapan nilang mag-asawa. Isang gabi matapos umuwi ni Damian, nadatnan niyang nakahiga si Snow malapit sa pintuan. Halika dito. Lumapit ang aso at inilapat ang ulo sa hita niya. Ikaw na lang yatang nakakaintindi sa akin ngayon. Talaga ba? Aso na lang ba ang gusto mong kausap ngayon? Anong ibig mo sabihin? Wala. Pansin ko lang parang mas may oras ka pa sa kanya kaysa sa akin. Selena, hindi ito kompetisyon. Pero parang ganun na rin, di ba? Doon nagsimulang magkaroon ng lamat ang pagsasama nila. Habang si Damian mas kumakapit sa alaala ng anak sa pamamagitan ni Snow, si Selena naman unti-unting tinitignan ng aso bilang paalala ng araw na sumira sa buhay nila. At habang lumalalim ang galit niya, hindi niya napapansing pati ang pusong minsang puno ng pagmamahal para kay Snow, dahan-dahan na ring napapalitan ng sama ng loob. Nang sumunod na mga linggo, Damian, pakitabi nga yung aso mo. Kanina pa yan nakaharang sa kusina at wala na akong malakaran na maayos dito. hindi naman siya nakaharang eh. Nakahiga lang siya dyan oh. Tinatawag ko nga pero ayaw lumapit. Eh di kunin mo na siya. Hindi ko obligasyon na lagi siyang intindihin. Selena, dati ikaw pang una naghahanap kay Snow pag wala siya sa bahay ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag mo kong tanongin na parang hindi mo alam ang sagot. Hindi na bumalik ang dating samahan ni na Selena at Snow. Kung nung una, simpleng pagtaboy lamang at malamig na pakikitungo ang ipinapakita niya, ngayon, lantaran na ang paglayo niya rito. Hindi niya na ito pinapakain sa dating oras at madalas, si Damian na ang gumagawa ng mga dating inaasikaso niya para sa aso. Samantala, si Snow, patuloy pa ring sumusunod kay Selena na para bang umaasang babalik ang dating amo na malambing at mapagmahal. Subalit habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang inis ng babae. Napansin mo ba? Pumapayat na si Snow. Eh ano ngayon? Ano ngayon? Kanina pa siya hindi kumakain oh. Ilang araw na rin siyang matamlay. Tss, nag-iinarte lang ang asong yan. Feeling importante. Selena, aso yan. Hindi yan marunong magdrama para magpapansin. Kung gusto mong alagaan, di alagaan mo. Huwag mo na akong idamay sa pag-aalaga mo sa buwisit na asong yan. Hindi na sumagot si Damian. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang nakikilala ang bagong ugaling lumalabas sa asawa. Hindi siya galit sa pagdadalamhati nito dahil siya mismo hirap pa ring tanggapin ang pagkawala ng anak nila. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit si Snow ang nagiging punterya ng galit ni Selena. Sa bahay na dati ay may simpleng usapan at konting lambingan, ngayon, puro iringan na ang namamagitan sa kanilang mag-asawa. Kinabukasan, habang naghahanda si Damian para pumasok sa trabaho,
Nadatnan niyang nasa labas ng bahay si Snow. Nakakadena ito sa poste ng bakuran kahit tirik ang araw. Selina, Ano na naman? bakit mo kinadena dito? Ang kulit eh. Kanina papasok ng pasok sa loob. Tanghaling tapat oh. Mainit, naiinitan siya oh. Aso naman yan. Pakialam ko ba? Pero hindi ibig sabihin nun pababayaan mo na. Kawawa naman. Damian, pagod na akong pagtalunan pa yung asong yan. Napatingin si Damian kay Snow na nakaupo lamang at tahimik na nakatingin sa kanila. Hindi ito tumatahol o nagwawala. Para bang tanggap na lang nito ang anumang tratong nararanasan mula kay Selena. Habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging madalas ang ganitong sitwasyon sa bahay. Kapag nasa trabaho si Damian, si Selena lamang at si Snow ang naiiwan. Minsan, sa likod ng bahay niya ito itinatali. Minsan naman, pinapalayas palabas ng pinto kahit wala namang ginagawang masama. Subalit sa tuwing umuuwi si Damian, agad pa ring sumasalubong si Snow na para bang walang nangyayaring hindi maganda buong maghapon. Snow, halika nga dito. Lumapit si Snow at kumawag ang buntot. Kumain ka na ba? Pwede ba? Huwag mo na siyang kausapin na parang tao. Ikaw na mismo nagsabi noon. Mas marunong pang ang makiramdam yan mismo kaysa tao. Talaga? Kaya pala yan na lang lagi ang kasama mo. Ano na naman ang ibig mong palabasin dyan? Humaba pa ang katahimikan sa pagitan nila bago muling nagsalita si Selena. Wala. Pansin ko lang, simula nung mawala ang anak natin, parang mas may concern ka pa sa aso kaysa sa akin. Hindi totoo yan, Selena. Alam mo yan. Hindi. Tuwing uuwi ka, siya agad ang hinahanap mo. Dahil wala nang sumasalubong sa akin kundi siya lang eh. At ako, hindi ba ako ang asawa mo? Napabuntong hininga si Damian. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi niya ginagamit si Snow para kalimutan ng anak o palitan ng pagmamahal niya kay Selena. Sa totoo lang, si Snow na lang ang natitirang koneksyon niya sa panahong buo pa ang pamilya nila. Sa tuwing nakikita niya ang aso, naaalala niya ang anak bilang masayang tumatakbo sa bakuran. Lumipas pa ang mga araw at mas naging iritable si Selena. Isang hapon habang nagwawali siya sa sala, lumapit si Snow at inilapat ang ulo sa binti niya. Tumabi ka nga! Hindi agad umalis ang aso. Hindi mo ba narinig? Mabilis niyang itinulak si Snow gamit ang paa. Saktong pagpasok ni Damian, nakita niya yun. Selena! Ano na naman? Bakit mo sinipa? Hindi ko sinipa, tinabig ko lang. Pareho lang yun eh. Nasasaktan yung aso. Ayoko lang siya nakadikit sa akin. Mas lalo akong naiirita. Hanggang kailan mo ba siya sisisihin sa bagay na hindi mo naman dapat isisi sa kanya? Hanggat gusto ko. Kaya hayaan mo ko. Hanggat nandito ang asong yan, siya na ang pagbubuntunan ko ng galit ko. Napatingin si Damian sa asawa. Ngayon lang niya nakita ang ganitong klasing tigas sa mukha nito. Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko. At ikaw? Ikaw pa ba yung lalaking asawa ko? Kasi ang nakikita ko ngayon, masyado ka ng bulag para makita ang totoo. Anong totoo? Na mula nang mawala ang anak natin, yung aso na lang ang mahalaga sa'yo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, Selena. Hindi. Bakit parang lagi mo siyang kinakampihan? Matapos ang sigawang yun, ilang oras silang hindi nagpansinan. Umupo si Damian sa labas kasama si Snow habang si Selena naman nanatili sa loob ng bahay. Subalit kahit galit at inis na inis siya sa aso, hindi pa rin mawala sa isip niya ang isang bagay. Bakit patuloy pa rin itong bumabalik at lumalapit sa kanya? Hindi siya tinatahulan, hindi siya iniiwasan, at mas lalong hindi siya sinusukuan. Kinagabihan habang naghahapunan sila, muling napunta kay Snow ang usapan. Alam mo, Damian, minsan naiisip ko, baka mas mabuti pang wala na siya rito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Selena, anong binabalak mong gawin? Wala. Wala akong gagawin. Hindi ko gusto yan tono mo ha. Sinasabi ko lang ang totoo.
Simula nang mawala ang anak natin, wala na akong nararamdamang saya tuwing nakikita ko siya. Pero hindi mo pwedeng kalimutan na minahal mo rin siya noon. Oo, noon. Napatingin si Damian sa asawa ngunit hindi na ito nagsalita pa. Lumipas ang mga araw at habang mas naging malapit si Damian kay Snow, mas lalo namang tumitindi ang sama ng loob ni Selena. Unti-unti niyang nakikita ang aso hindi bilang alagang minsang itinuturing niyang pamilya, kundi bilang bagay na nagpapaalala ng pagkawala at pagkawasak ng dati nilang buhay. At isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Damian at nakahiga si Snow sa may pintuan ng kwarto, gising pa rin si Selena. Nakatitig siya sa dilim habang may desisyong unti-unting nabubuo sa isip niya. Hindi ko na kaya. Napatingin siya kay Snow na nakahiga lamang at walang kamalay-malay. Kung wala ka siguro dito, baka mas madali na para sa amin ang lahat. Hindi na siya muling nakatulog ng gabing yon. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring tumitibay ang isang pasyang matagal nang gumugulo sa isip niya. Kailangan nang mawala si Snow sa buhay nila. Nang sumunod na araw, mauna na ako. Baka gabihin ako ngayon ha. May inventory raw sa trabaho kaya baka overtime. Sige, mag-ingat ka na lang. Pakainin mo si Snow ha. Kagabi halos hindi na naman siya kumain. Oo na, At sana wag mo na siyang itali buong araw. Mainit ngayon eh. Kawawa naman. umalis ka na nga. Dami mo pang sinasabi. Mula nang lumamig ang pakikitungo ni Selena kay Snow, mas naging mapagmasid si Damian. Subalit dahil kailangan pa rin niyang magtrabaho, wala siyang magawa kundi iwan ang aso sa bahay kasama ang asawa. Hindi niya alam na habang papalayo siya ng bahay ng umagang yon, may desisyong matagal nang umiikot sa isip ni Selena na tuluyan nang nabubuo. Pagkasara ng gate at pagkaalis ni Damian, napatingin si Selena kay Snow na noon nakahiga malapit sa pintuan. Ano? Nakatingin ka na naman sa akin? Kanina ka pa nakabuntot mula paggising ko. Hindi ka ba napapagod? Hindi mo ba naiisip na hindi na kita gusto? Kumawag lamang ang buntot ni Snow at pilit na lumapit. Tulad ng dati, inilapat nito ang ulo sa binti ni Selena. Ngunit sa halip na lambingin, mabilis siyang umurong. Ilang segundo siyang nakatingin sa aso bago tumalikod at pumasok sa kwarto. Doon niya binuksan ang kabinet at kumuha ng bag. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga nakaraang buwan, ang pagkawala ng anak at ang pakiramdam na sa tuwing nakikita si Snow, bumabalik ang sakit na pilit niyang nilulunok araw-araw. Lumipas ang ilang minuto bago siya muling lumabas. Halika, tara at lalabas tayo. Kanina ka pa naman at sumunod, di ba? Kaya sige na, sumama ka sa akin. Mabilis na tumayo si Snow at kumawag ang buntot. Hindi nito alam ang ibig sabihin ng pag-aayang yon. Sa tagal ng panahon na malamig si Selena rito, parang natuwa pa ang aso na muli itong pinapansin ng amo. Kinuha ni Selena ang tali at ikinabit yun sa lieg ni Snow. Hindi naman nagmatigas ang aso at kusa pang ang sumabay habang lumalabas sila ng bahay. Hindi sinabi ni Selena kung saan sila pupunta. Hindi rin siya nag-iwan ng paliwanag kay Damian. Mula sa bahay, sumakay sila ng tricycle papuntang terminal. Habang nasa biyahe, nakadikit lamang si Snow sa gilid niya at minsan pa, tumitingala na parang naghihintay ng atensyon. Subalit na natiling malamig ang mukha ni Selena. Pagdating sa terminal, sumakay sila ng jeep papunta sa mas malayo pang lugar. Habang tumatakbo ang sasakyan, nakatingin lamang siya sa labas habang si Snow nakahiga sa paanan niya. Habang tumatagal ang biyahe, palayo sila ng palayo sa bayan. At habang papalapit sa desisyong gagawin niya, mas lalo niyang pilit pinapatigas ang sarili. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo,
Baka hindi nasira ang buhay namin. Baka nandito pa siya. Baka masaya pa kami. Napatingin si Snow sa kanya at bahagyang kumawag muli ang buntot. Makalipas ang mahigit 1 oras, bumaba sila sa isang liblib na lugar. Kaunti ang bahay at may daang papunta sa masukal na bahagi ng bundok. Dati, napuntahan na yun ni Selena kasama ang ilang katrabaho, kaya alam niyang hindi na madaling makakabalik mula roon ng aso kapag iniwan. Naglakad sila ng matagal. Habang papasok sa matatayog na damuhan at mabatong daan, hingal na hingal si Selena ngunit hindi siya tumigil. Samantala, si Snow patuloy lamang na sumusunod at minsan pa nauuna pa na parang simpleng lakad lang ang ginagawa nila. Malayo-layo na rin. Wala na makakakita sa atin dito. Hindi ka na rin siguro makakabalik. Pasensya na. Pero hindi ko na kaya. Huminto siya sa isang bahagi ng kabundukan na napapalibutan ng damo at puno. Wala halos tao at tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tali sa leeg ni Snow. Lumapit agad ang aso at pilit idinikit ang ulo sa kamay niya. Natigilan si Selena. Sa loob ng ilang segundo, may kung anong pumigil sa kanya. Naalala niya ang mga panahong tuta pa si Snow. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niyang minsang itinuring niyang pamilya ang aso. Subalit mabilis din niyang inalis ang mga alaalang yun. Wag. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Hindi ko kayang dalin habang buhay tong pakiramdam na to. Pagod na ako kaya tama na. Mas nasasaktan lang ako kapag nakikita kita araw-araw. Mabilis siyang tumalikod. Nung una, sumunod si Snow gaya na nakasanayan. Ngunit nang mapansing mabilis ang lakad ni Selena papalayo, huminto ito at bahagyang tumahol. Hindi lumingon ang babae. Mas binilisan pa niya ang paglalakad. Tumahol ulit si Snow at sa bawat tahol na yon, parang may kung anong kumakapit sa dibdib ni Selena ngunit pinipilit niyang hindi pansinin yun. Nang makarating siya sa daan palabas ng bundok, saka lamang siya huminto at huminga ng malalim. Akala niya tapos na, subalit maya-maya may narinig siyang ingay. Napalingon siya at laking gulat niya nang makitang nakasunod pa rin si Snow. Humahabol ito na parang takot na maiwan. Nairita si Selena at mabilis na pumulot ng bato. Bumalik ka! Sabi nang bumalik ka dun eh! Inihagis niya ang hawak na bato. Hindi naman yun tumama, ngunit sapat para mapahinto si Snow. Napatigil ito at nakatingin lamang sa kanya. Nakita ni Selena ang itsura ng asong parang hindi maintindihan kung bakit siya iniiwan. Ngunit pinili niyang talikuran yon. Mabilis siyang sumakay sa unang dumaan na sasakyan palabas ng lugar. At habang papalayo ang biyahe, nanatili sa likod ng isang itim na aso na nakaupo lamang sa gilid ng daan. Hindi nito alam kung bakit nawala ang amo. Hindi nito alam kung bakit hindi siya binalikan. Ang alam lamang ni Snow, mag-isa na siyang iniwan sa gitna ng kawalan. Hindi agad nakaalis si Snow sa lugar kung saan siya iniwan ni Selena. Matagal itong nanatili sa gilid ng daan na para bang naghihintay na babalik ang amo. Ilang beses pa itong lumakad pabalik sa direksyong pinuntahan ni Selena, ngunit wala nang dumating. Lumipas ang oras hanggang sa unti-unti itong naglakad papasok sa mas masukal na bahagi ng bundok. Hindi sanay si Snow sa ganong lugar. Wala roon ang bahay na kinalakihan niya. Wala ang dating amo at lalong wala ang pamilyang matagal niyang sinundan. Habang papalalim sa kagubatan, dahan-dahan ding nauubos ang lakas niya. Samantala, sa malalim na bahagi ng kabundukan, may maglolang tahimik na naninirahan doon. Lola? Lola, nasan ka? Nandito lang ako sa likod ng bahay.
Bakit sumisigaw ka na naman dyan, Apo? Akala ko po kasi umalis ka. Sabi mo, tutulungan mo akong gumawa ng tirador eh. Ay, ikaw talaga. Tirador na naman ang nasa isip mo. Hindi ka ba napapagod kakagala? Hindi naman po. Tsaka, wala naman po akong kalaro dito eh. Eh di tulungan mo muna ako sa halamang to bago ka gumala. Sa kabilang bahagi ng bundok, nakatira sina Mateo at Lola Saling sa maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Silang dalawa lamang doon sa loob ng maraming taon. Si Mateo, 9 gulang. Masigla at madaldal ngunit halata rin ang kakaiba nitong kondisyon. Madalas nakatakip ang balat niya kapag lalabas dahil mabilis tong mamula at magkaliskis kapag naaarawan ng matagal. Isa rin sa mga mata niya ang bahaging mapula kaya madalas siyang iwasan ng ibang bata sa kalapit na sityo. Subalit kahit ganon, hindi yun naging dahilan para mawalan siya ng sigla. Lola, pwede po ba akong pumunta sa may gubat mamaya? Eh, ano naman ang gagawin mo doon? Maghanap lang po ako ng mga prutas. Baka may bayabas o kaya ibon dun eh. Hanggang sa tabi lang ha. Alam mo namang ayoko nang masyado kang lumalayo. Hindi naman po ako mawawala. Kabisado ko na itong lugar eh. Kaya wag po kayong mag-alala. Nako, yan din ang sinabi mo nung nakaraan tapos ilang oras kitang hinanap eh. Hindi alam ni Mateo ang buong katotohanan tungkol sa sarili niya. Bata pa lamang siya nang mapulot siya ni Lola Saling sa may gubat. Walang kasama at balot lamang ng lumang tela. Hindi rin alam ng matanda kung sino ang tunay na magulang nito. Subalit mula pagkabata, napansinan niya ang kakaibang kondisyon ng bata. Kapag nasisikatan ng araw ng matagal, nagiging magaspang at parang nagkakaliskis ang balat nito. Kaya hanggat maaari, iniiwas niya ito sa sobrang init at pinoprotektahan ng apo mula sa mapanuring mata ng ibang tao. May isa pang bagay na hindi alam ni Mateo. Hindi ordinaryong matanda si Lola Saling. Marami itong alam na hindi nito ikinikwento kahit kanino. Kinahapunan, matapos tumulong sa bahay, nagpaalam si Mateo. Lola, hanggang doon lang ako sa may puno ha. Bilisan mo lang, palubog na ang araw. Oo nga po eh, babalik din po ako agad. O siya, huwag kang basta hahawak ng kung ano-ano ha. Opo, Lola. Mabilis na naglakad si Mateo papunta sa daang malapit sa gubat. Sanay na siya sa lugar kaya hindi siya natatakot kahit mag-isa. Habang naglalakad, may napansin siyang maitim na bagay sa hindi kalayuan. Huminto siya at unti-unting lumapit. Doon niya nakita ang isang malaking itim na aso. Payat ito, marumi at halatang pagod. Uy, aso! Napatingin si Snow sa kanya ngunit hindi ito tumahol. Nakaupo lamang ito at tila nangihina. Mag-isa ka lang? Kaninong aso ka? Naliligaw ka ba? Grabe, ang laki mo pala. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa halip na umatras, nanatili lamang si Snow at bahagyang kumawag ang buntot. Hindi ka nangangagat no. Mukha namang mabait ka eh. Gutom ka ba? Teka nga. Halika. May baon pang tinapay si Mateo sa bulsa kaya agad niya itong inilabas at inabot sa aso. Hindi nagtagal, kinain yun ni Snow. Habang pinagmamasdan ito, may kakaibang saya siyang naramdaman. Matagal niya nang gustong magkaroon ng sariling aso. Gusto mo bang sumama? Kung wala ka namang amo, pwede ka sa amin. May lola ako. Medyo masungit pero mabait yun. Halika na, tara. Hindi nagdalawang isip si Snow at kusa pang sumunod kay Mateo. Pagdating nila sa bahay, agad silang nakita ni Lola Saling. Mateo! Lola! Oh, ano yan? Aso po. Nakikita ko naman. Saan mo nakuha yan? Dun po sa may gubat. Mag-isa lang po siya at parang walang may-ari. Ilayo mo yan dito ngayon din.
Bakit naman po? Natigilan si Lola Saling habang nakatingin kay Snow. May kakaiba siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag ngunit parang may kung anong mabigat at malalim na nakapaligid sa aso. Hindi yun simpleng kutob lamang. Matagal niya nang natutunang pakinggan ang ganong pakiramdam. Mateo, sabi ko ilayo mo muna. Pero Lola, tignan mo naman po, oh. Mukha naman siyang mabait. Hindi yan ang punto ko, Apo. Hindi po siya nangangagat. Gutom lang siguro siya, Lola. Kawawa naman po. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa asong yan. Napatingin si Mateo kay Snow na noon, tahimik lamang at nakaupo. Lola, pwede ba? Sige na po, Lola. Wala naman yata siyang pupuntahan eh. Kawawa naman. Ako na ang mag-aalaga sa kanya, Lola. Hindi agad sumagot si Lola Saling. Ilang segundo pa siyang nakatingin kay Snow bago bumuntong hininga. Ay, ikaw talaga. Ibig sabihin, pwede, Lola? Ay, sige na nga. Pero huwag ka masyadong lumapit dyan, ha? Hindi pa natin alam at baka mangagat ng asong yan. Lumapit agad si Mateo kay Snow at niyakap ito. Sa kabila ng pagod at gutom, bahagyang kumawag ang buntot ng aso. Lola, simula po ngayon, ang gusto ko sanang itawag sa kanya, Sinag. Sinag? Itim na itim yan. Oo nga eh. Pero ewan ko, nung nakita ko siya sa gubat, parang gumaan yung pakiramdam ko. Tsaka tuwing tumitingin siya sa akin, parang may liwanag. Kaya Sinag po ang itatawag ko sa kanya, Lola. Napatingin muli si Lola Saling sa aso. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam niya rito. Ngunit nang makita niya ang ngiti ng apo, isang ngiting matagal na niyang bihirang makita dahil sa sakit at pag-iwas ng ibang bata, wala na rin siyang nasabi. Nang gabing yun, matapos iwan sa kabundukan, may bubong na muling masisilungan si Snow. Subalit dahil kina Mateo at Lola Saling, si Snow wala na. Mula ngayon, tatawagin na siyang Sinag. Kinabukasan, Lola, tignan mo po, oh. Marunong pala siyang umupo kapag sinabi ko. Ang galing. Aba, natuwa ka naman kaagad, bata ka. Kasi ang bait po niya eh. Hindi porkit mabait ay agad mo ng pagkakatiwalaan. Lola naman eh, kahapon pa kayo ganyan. lumipas ang mga araw at mabilis na nasanay si Sinag sa bahay ni na Mateo at Lola Saling. Hindi ito magulo at hindi rin mahirap alagaan. Madalas, nasa tabi lamang ito ni Mateo at sumusunod kung saan man magpunta ang bata. Para kay Mateo na matagal nang walang kaibigan na kaedad, malaking bagay ang presensya ng aso. Samantala, si Lola Saling hindi pa rin lubos na mapalagay. Sa tuwing napapatingin siya kay Sinag, bumabalik ang unang kutob niyang may kakaiba rito. Ngunit sa kabila noon, pinili muna niyang manahimik. Lola, pwede po ba siyang matulog sa loob? Kagabi kasi sa labas lang siya natulog eh. Wag! Sa labas muna siya, Apo. At baka... Bakit naman po? Hindi pa natin siya kilala ng lubos. Hindi natin alam kung anong klaseng aso siya. Parang kilala na nga niya tayo, Lola eh. Maamo naman siya sa atin ah. Iba yun, Apo. Kaya wag mo na munang ipilit. Sige na po, Lola. Pangako, babantayan ko po siya. Hindi agad pumayag si Lola Saling ngunit napansin niyang masigla si Mateo simula nang dumating si Sinag. Dati, mabilis mapagod ang bata at madalas manatili lamang sa loob ng bahay, lalo na kapag mainit ang panahon. Subalit ngayon, mas madalas na itong tumatawa at kusang lumalabas para maglaro. May isa pa siyang nakita na hindi niya agad pinansin. Unti-unting kumikinis ang balat ni Mateo. Hindi yun biglaan ngunit malinaw na may pagbabago. Kinabukasan habang naguhuga si Lola Saling,
lumapit si Mateo kasama si Sinag. Lola, tignan mo po ang kamay ko. Bakit? Hindi na po masyadong makati at saka parang wala na yung ibang kaliskis, Lola. Ay, lumapit ka nga. Ito po, oh. Hindi sumagot agad si Lola Saling. Hinawakan niya ang kamay ng apo at saka napatingin kay Sinag na noon nakaupo lamang sa gilid. Sa kabilang banda naman, hindi naging maayos ang mga sumunod na araw kay Damian. Selina, may balita ka ba? Tungkol saan? Kay Snow. Wala. Baka naligaw na talaga. Hindi kasi ako mapakali. Kawawa naman yung aso. Mula nang mawala si Snow, paulit-ulit itong hinahanap ni Damian. Sinabi ni Selina na nakalabas daw ng bakuran ng aso habang naglilinis siya at hindi na nakabalik. Hindi man kumbinsido, wala ring ebidensya si Damian para pagdudahan ng asawa. Kaya bago pumasok sa trabaho o kapag may libreng oras, nagpupunta siya sa iba't ibang lugar para magtanong. Subalit walang nakakita kay Snow. Kasabay ng paghahanap, may iba rin siyang napapansin sa katawan niya. Isang hapon habang pauwi siya, napahinto siya sa tapat ng salamin. Ano to? Bakit? Tignan mo nga tong braso ko. Oh, parang namumula yan ah. Oo tsaka makati rin. Baka allergy lang. Hindi naman ako allergic dati ah. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala ang pamumula. Mas lalo pa yung lumalala kapag naiinitan si Damian. Minsan, napapansin niya na parang magaspang ang balat sa braso at leeg niya. Madalas din siyang mapagod kahit simpleng trabaho lang ang ginagawa. Habang nangyayari yun, mas lalo namang sumisigla si Mateo sa kabilang banda. Lola, kaya ko nang tumakbo ng matagal. Oh, dahan-dahan ka lang apo ha at baka madapa ka. Hindi na rin po masakit ang balat ko. Napansin ko nga. At saka, tingnan niyo po yung mata ko. Oh. Parang hindi na po ganang mapula, di ba? Hindi sumagot agad si Lola Saling. Sa totoo lang, yun mismo ang dahilan kung bakit lalo siyang hindi mapalagay. Mula nang dumating si Sinag, sunod-sunod ang pagbabago sa apo. Bagay na matagal na nilang ipinagdarasal ngunit ngayon, nangyayari ng walang malinaw na paliwanag. Isang gabi matapos maghapunan, napansin niyang wala si Sinag sa loob ng bakuran. Mateo! Po? Nasaan si Sinag? Kanina po nandito pa yun ah. Matulog ka muna. Ako na ang titingin. Tahimik na lumabas si Lola Saling at naglakad papunta sa likod ng bahay. At doon niya nakita si Sinag. Nakatayo ito sa may damuhan at nakatingala sa langit. Maya-maya, umalulong ang aso. Mahaba at paulit-ulit. Hindi yun normal na tahol o simpleng ingay ng aso sa gabi. Kaya nanatili siyang nakamasid mula sa malayo. Makalipas ang ilang sandali, may kakaiba siyang napansin. May manipis na liwanag na tumama kay Sinag. Hindi yun maliwanag na parang araw, ngunit sapat para mapansin niya. At kasabay nun, tumigil ang aso sa pag-alulong. Dahan-dahan itong lumingon at saka bumalik papasok ng bahay na para bang walang nangyari. Hindi agad gumalaw si Lola Saling. Matagal siyang nakatayo habang iniisip ang nasaksihan. Kinabukasan, mas nanghina naman si Damian. Selina, parang may lagnat yata ako. Hindi ka pa ba mag-a-absent? Kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka na munang pumasok. Hindi pwede. Kailangan kong pumasok. Pero tignan mo nga ang sarili mo. Oh. May trabaho ko, Selina. Ay, Damian, parang lumalala na yan ah. Selina, mas iniisip ko pa rin si Snow. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may nangyari sa kanya eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko mapigilan eh. Habang nagsasalita si Damian, napatingin si Selina sa namumulang bahagi ng leeg nito. Noon siya nakaramdam ng kaba. Samantala,
Sa kabilang lugar, tahimik namang pinagmamasdan ni Lola Saling si Sinag habang kumakain ito sa tabi ni Mateo. Hindi nawala ang kutob niya. Hindi ordinaryo ang aso. At habang nakatingin dito, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ano ba talaga ang dala ng asong ito sa buhay nila? Lumipas ang 3 araw. Selena, parang hindi na talaga normal itong nangyayari sa akin. Ano na naman bang masakit? Yung balat ko eh. Itong balat ko, tignan mo nga oh. Ay, Diyos ko. Nung nakaraan, braso lang. Ngayon, pati leg at likod ko. Damian, baka kailangan mo nang magpatingin ulit. Lumipas ang mga araw at mas mabilis lumala ang kondisyon ni Damian. Kung noong una simpleng pamumula at pangangati lamang, ngayon, parang naging magaspang at nagkakaliskis ang ilang bahagi ng balat niya lalo na kapag naiinitan o nasisikatan ng araw. Madalas din siyang mapagod at halos wala ng ganang kumain. Dahil dito, hindi na rin siya nakakapasok ng maayos sa trabaho. Samantala, habang pinagmamasdan ni Selena ang asawa, unti-unti siyang kinakain ng kaba. Hindi niya maipaliwanag ngunit pakiramdam niya, may koneksyon ng lahat sa pagkawala ni Snow. Damian, huwag ka nang pumasok ngayon. Hindi pwede. Nakailang absent na rin ako eh. Pero tingnan mo naman ang sarili mo. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Hindi mo na nga maitago yung leeg mo eh. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Paano na tayo pag nagtagal pa to? Maya-maya, napahawak si Damian sa gilid ng mesa. Damian, Wala to. Nahilo lang ako. maupo ka nga muna. Teka, parang umiikot ang paningin ko, Selena. Sabi ko naman kasi sa'yo magpahinga ka eh. Hayaan mo na muna ang trabaho. Hindi na kinaya ni Damian pumasok ng araw na yon. Dinala siya ni Selena sa doktor at sumailalim sa ilang test ngunit wala namang malinaw na lumabas sa findings. Walang maipaliwanag ang mga doktor kung bakit ganun ang reaksyon ng balat at katawan niya. Dahil sa paulit-ulit na konsultasyon na walang sagot, mas lalong nag-alala si Selena. Kinabukasan habang nasa bahay sila, may dumalaw na kapitbahay. Pasensya na, medyo magulo sa loob. Ayos lang. Kumusta na ang asawa mo? Ganun pa rin. Nakita ko nga kahapon, ang putla. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Wala namang findings ang doktor sa sakit niya eh. Nakko, wag mo sana masamain ha? Bakit po? Nasubukan nyo na bang ipaalbularyo? Ha? Hindi naman sa naniniwala agad ako sa ganun. Pero may mga sakit talagang hindi maipaliwanag. Hindi agad nagsalita si Selena ngunit nanatili sa isip niya ang sinabing yun. Kinagabihan, muli niyang pinagmasdan si Damian habang nakahiga ito. Napahinto siya nang mapansin ang isang mata nito. Namumula na at hindi yun simpleng iritasyon lamang. Kinabukasan, napilit niya ring sumama si Damian. Hindi ako komportable rito. Wala namang mawawala. Ano ba? Parang desperado na tayo eh. Ano bang gusto mo? Maghintay na lamang habang lumalala ka? Please naman, Damian. Subukan natin. Maya-maya, nakarating sila sa bahay ng albularyo. Matandang lalaki ito na kilala sa kalapit na baryo. Pagpasok pa lamang nila, agad nang napatingin ito kay Damian at pagkatapos ay kay Selena. Maupo kayo. Kayo po bang manggagamot? Subukan nating malaman kung anong dinadala mo. Matagal na po siyang may sakit pero walang makita ang mga doktor. Sa tingin niyo po, ano po kaya ang problema? Hindi agad sumagot ang albularyo. Nakatingin lamang ito kay Selena. Ikaw muna. Po, Lumapit ka sa akin, Iling. Alam kong matagal ka ng balisa. nag-aalala lang po ako sa asawa ko. Hindi lang pag-aalala ang nakikita ko.
Napakurap si Selena. Habang nagsasalita ang matanda, naghanda ito ng tawas at tubig. Tahimik na pinagmamasdan ni Damian ang proseso habang si Selena unti-unting pinagpapawisan. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan itong tinignan ang nabuo sa tawas. At doon nagbago ang mukha nito. Ano pong nakita nyo? Ano po yon? Bakit ganyan ang itsura nyo? Hindi ordinaryong sakit ang dala mo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inilapit nito ang tawas. Napakunot ang noo ni Damian. May hugis yun. At kilalang kilala niya ang anyong nabuo. Hindi maaari. Parang aso. Hindi lang basta aso ito. Nakatingala siya at umaalulong. Biglang nanlamig ang katawan ni Damian. Snow? Napatingin siya kay Selena. Samantala, ang albularyo, hindi pa rin inaalis ang tingin dito. At may isa pa akong nakikita. Ano po? Ikaw, Ining. Napakaitim ng aura mo. Po? May ginawa kang mali, hindi ba? Anong sinasabi niya? Hindi ko alam. Huwag ka nang magsinungaling. Ang sakit ng asawa mo ay hindi basta dumating. May bumalik. At ang balik na yan, may koneksyon sa isang aso. Napatingin si Damian sa asawa. Selena, anong ibig niyang sabihin? Pero alam kong may tinanggihan, may pinagmalupitan, at may iniwan. Selena, tumingin ka nga sa akin. Sabihin mo, anong sinasabi niya? Kung hindi maayos ang pagkakamaling ginawa, mauubusan ng oras ang asawa mo. Anong ginawa mo, sabi? Selena, sagutin mo ko. Hindi siya nakalabas. Hindi siya naligaw. Ano? Ako nagdala kay Snow sa bundok. Iniwan ko siya doon. Hindi. Patawad, Damian. Ginawa mo yun? Hindi ko na kayang makita siya sa bahay kaya ginawa ko yun. Iniwan mo siya? Oo, galit ako. Nasasaktan ako. Kaya na kaya mo siyang itapon? Yung asong pinalaki mo at itinuring nating pamilya? Hindi na makatingin si Selena. Samantala, malamig lamang na nakatingin ang albularyo. May oras ka pa, pero magmadali ka. Dahil habang wala ang aso, patuloy pa rin kakainin ng asawa mo ng sakit na dala ng sarili mong pagkakamali. Lumipas ang mga araw matapos ang pag-amin ni Selena. Sa halip na gumaan, lalo pang lumala ang kondisyon ni Damian. Hindi na ito halos makalabas ng bahay dahil mabilis sumasakit ang katawan kapag nasisikatan ng araw. Dumami rin ang parang kaliski sa balat niya at mas namula ang isa nitong mata. Dahil sa itsura niya, hindi na rin siya nakakapasok sa trabaho at unti-unti nang nauubos ang ipon nila. Hindi ko nakilala ang sarili ko kapag tumitingin ako sa salamin. Damian, huwag mong sabihin yan. Ano bang gusto mong sabihin ko? Tignan mo nga ako. May sakit ako na hindi maintindihan kung anong klaseng sakit. Ginagawa ko naman ang lahat. Hindi, Selena. Hindi lahat. Kasi kung totoong ginawa mo, hindi mo iniwan si Snow. Alam mo bang yun lang ang paulit-ulit sa isip ko? Kung paano siya naghintay sa atin tapos iniwan mo lang? Hindi na sumagot si Selena. Simula nang malaman ni Damian ang totoo, halos hindi na sila nag-uusap ng maayos. Madalas, nakatalikod lamang ito sa kanya at tumatangging kumain o makipag-usap. Habang nakikita ni Selena ang paghihirap ng asawa, mas lumalala ang konsensya na matagal niyang pilit iniiwasan. Samantala sa bahay ni na Mateo at Lola Saling, kabaligtaran ang nangyayari.
Lola, tignan mo po ako. O ano na naman yan, Apo? Bakit nagmamadali ka? Hindi na po ako iniingal. Kaya ko nang tumakbo hanggang doon sa may puno, oh. Lola, magaling na po talaga ako. Tsaka, tingnan mo po ang balat ko, oh. Ang kinis na. Napapansin ko nga. At yung mata ko po, hindi na ganong pula, di ba? Hindi may kakaila ni Lola Saling ang pagbabago. Halos normal na muli si Mateo. Hindi na gaanong nagkakaliskis ang balat nito at hindi na rin mabilis mapagod. Dahil doon, mas lalo siyang naging mapagmasid kay Sinag. May isa pa siyang napansin. Tuwing may dumadalaw sa bahay na may sakit at hinima si Sinag, parang gumagaan ang pakiramdam ng tao. Hindi lang yun isang beses nangyari. Maraming beses na. Kinagabihan, muli niyang nakita si Sinag sa likod ng bahay. Gaya ng dati, nakatingala ito sa langit at muli itong umalulong. Mahaba at paulit-ulit. Maya-maya, muling tumama ang kakaibang liwanag dito. Ano ka ba talaga? Hindi niya alam kung biyaya ba o panganib ang asong yon. Samantalang kinabukasan, lalo namang nanghina si Damian. Halos hindi na ito makabangon. Damian, subukan mong kumain kahit konti. Wala akong gana. Please? Ano pa bang gusto mo? Pagod na ako, Selena. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bakit? Dahil sa ginawa mo kaya ako nagkaganito. Parang sinaksak ang puso ni Selena. Hindi na siya sumagot. Nang gabing yon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit bumalik sa isip niya ang sinabi ng albularyo. May oras pa siya ngunit kailangan niyang magmadali. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa albularyo. Tulungan niyo po ako. Naisip mo na rin sa wakas. Paano ko po siya mahanap? Hindi aso ang hinahanap mo. Po? Kapatawaran ang dapat na hanapin mo. Pero kung gusto mo siyang makita, sundan mo ang konsensya mo. Hindi ko po maintindihan. Minsan ang bumabalik, hindi hinahanap sa mata, kundi sa pagsisisi. Hindi malinaw ang sinabi ng matanda ngunit wala na ring ibang pagpipilian si Selena. Araw-araw siyang naghanap. Nagpunta siya sa bundok, sa terminal at sa mga baryo. Ngunit walang snow. Habang lumilipas ang araw, lalo ring lumalala si Damian. Dumating sa puntong hindi na ito makalakad ng maayos. Sa kabilang banda, nagulat naman sina Mateo at Lola Saling isang gabi dahil wala si Sinag. Lola, bakit wala po si Sinag? Mabilis silang lumabas ngunit wala talaga ang aso. Sinag! Sinag, nasan ka? Mateo! Lola, nawawala siya. Kailangan natin siyang mahanap. Magdamag nilang hinanap si Sinag ngunit nabigo sila. Pagbalik sa bahay, umiiyak si Mateo. Babalik pa po kaya siya? Lola, pakiramdam ko, may dapat po siyang tapusin. Hindi maintindihan ni Mateo ang ibig sabihin nun. Samantala, hating gabi nang biglang magising si Selena. Parang may humihila sa kanya palabas. Napabalikwas siya at napatingin sa pintuan. Dahan-dahan itong bumukas at doon siya natigilan. May nakaupong aso sa labas. Itim at makapalang balahibo na nakatingin lamang sa kanya. Nanginginig na lumapit si Selena. Snow? Hindi ito tumahol. Nakaupo lang ngunit may kakaibang liwanag sa paligid nito. Napaluha si Selena. Patawad. Patawarin mo ako, Snow. Lumuhod siya. Patawad talaga. Nagkamali ako. Galit ako noon.
Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi kita dapat sinisi. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa anak namin. At hindi kita dapat iniwan. Sa loob ng bahay, nagising si Damian. Napakunot ang noo niya. At nang makitang nasa pinto, parang tumigil ang mundo niya. Snow? Dahan-dahan siyang bumangon at sa gulat ni Selena, nakalakad ito. Ilang araw din itong hirap tumayo. Ngunit ngayon, diretso itong lumapit sa aso. Ikaw ba talaga yan, Snow? Yumuko si Snow at agad humilig sa kanya. Panay ang kawag ng buntot nito kaya napahagulgol si Damian. Patawad. Hindi kita nahanap agad, Snow. Patawad! Niyakap niya ang aso habang dinidilaan siya nito sa mukha. Habang nangyayari yon, unti-unting nabalot ng liwanag ang paligid nila. Napaatras si Selena at dahan-dahan, napansin nilang nawawala ang kaliski sa balat ni Damian. Unti-unting humuhupa ang pamumula ng mata at parang bumabalik ang lakas ng katawan nito. Damian? Selena, nawawala ng sama ng pakiramdam ko. Napaiyak si Selena at lumapit siya kay Snow. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero salamat. Salamat dahil bumalik ka pa. Hindi ko na uulitin. Hindi na ako magiging katulad ng dati. Maya-maya, napansin nilang unti-unting nagiging manipis ang katawan ni Snow na parang natutunaw sa hangin. Snow? Napahawak siya rito ngunit patuloy itong naglalaho. Wag! Sandali lang! Panay pa rin ang kawag ng buntot ng aso. At bago tuluyang mawala, tumingin ito kay Selena at Damian na parang nagpapaalam. At pagkatapos, naglaho ito. Napaupo si Damian habang umiiyak. Samantala kinaumagahan sa bahay ni na Mateo, may napansin siya sa may pinto. Pagbukas niya, napasinghap siya. Sinag! Nakahiga roon ang aso at payapang natutulog. Agad niya itong niyakap. Akala ko hindi ka na babalik. Alam mo bang nag-alala ako sa'yo? Nagising si Sinag at agad siyang dinilaan. Lumabas si Lola Saling at natigilan. Ngunit sa pagkakataong yon, wala nang kakaibang pakiramdam na unang naramdaman niya. Lumapit si Sinag at marahang dinilaan ang kanyang kamay at mukha. Parang bata itong humihingi ng lambing kaya napangiti ang matanda. Salamat. Hindi niya alam kung anong pinagdaraanan ng aso. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Natagpuan na nito ang tahanang hindi ito iiwan. Lumipas ang mga buwan. Tuluyang gumaling si Damian at unti-unting bumawi sa asawa. Si Selena naman ay nagbago. Natuto siyang aminin ng mali at naging mapagkumbaba. Hindi man nawala ang sakit ng pagkawala ng anak nila, natutunan niyang huwag gawing dahilan ng sugat para makapanakit ng iba. At si Sinag, patuloy pa ring minahal ni na Mateo at Lola Saling. Sa tuwing may humihimas dito, may mga gumagaang ang pakiramdam. Subalit wala nang balik na sakit. Para bang natapos na ang dapat nitong tapusin. Naniwala sina Damian at Selena na bumalik si Snow hindi para maghiganti, kundi para itama ang mali at magturo ng leksyon. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal hindi marunong magtanim ng galit kahit iniwan at nasaktan. At ang mga pusong marunong umami ng pagkakamali at humingi ng tawad ay may pagkakataon pa ring maghilom. Wak!
Hay, isa na namang magandang kwento ang natapos natin mga ka-DC. Sigurado akong naiyak kayo, lalo na sa mga dog lovers dyan na tulad ko. Palambing naman po, paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan yon channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang ulit mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Legit yun! Huwag nyo rin pong kalimutan i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, syempre, shoutout kita sa next story natin. Ngayon naman, ang trivia natin, tungkol sa mga boses na ginamit ko sa kwentong katatapos lang natin. Unahin natin si Selena. Dahil mabuti siyang dalaga hanggang nag-asawa, ginamitan ko siya ng boses na mainhin dahil yun ang karakter niya. Damian, magkakaanak na tayo. Buntis ako. Pero nung nag-iba na yung personality niya dahil sa masakit na pangyayari sa buhay niya, yun pa rin yung boses niya pero iniba ko lang yung atake. Kasi nga, in pain siya. Ganito yon. Ayoko na sa asong yan. O, di ba? Sunod naman si Damian, ang mabuting asawa ni Selena. Selena, huwag mong pagmalupitan si Snow. Parte siya ng pamilya natin. Tapos kay Mateo naman, yung batang lalaki. Ginamitan ko siya ng maliit na boses ko, syempre. Lola, may aso! Nakakatuwa! Madalas kong gamitin ang boses na yun sa mga batang anime na dinadab ko. Sunod naman, si Lola Saling. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa asong yan. Tapos, ang huli naman, yung albularyo. Medyo iniba ko lang yung atake para hindi naman yung palaging uugod-ugod na boses na matanda. Hindi lang basta aso ito. Nakatingala siya at umaalulong. Medyo malakas yung personality ng albularyo, kaya yun ang ginamit kong boses. So ayan, alam nyo na kung paano ako mag-placing ng boses sa mga karakter ko Ngayon naman, shoutout muna tayo. Shoutout kina Mama Jeng Mylas ng California, USA, kay Keisha Chuan ng Torrance, California, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kay La Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila. Shoutout kina Nene Parabas, Manilyn Jane Yu, Jingjing De Castro, Angelina Ignacio ng California, USA, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Carol Manzano Abrigo ng Kuwait, iReacts 2025, April Joy Principal, Elizabeth Duncan ng Texas, USA, Maynard Bulgado, Virgo, Kimbara, Mary Grace Shooting, Fiona Rotero, James Mendoza, Teresa Llorca, Richmond Anzure, Rosemary Fabillar, Josephine Beroya at sa kapatid niyong si Roberto Rizel ng Kandating Arayat, Pampanga, kay Cherry May Libiran, at sa tanong po nyo kung nagdab ako sa Quezon Doc, opo, kasama po ako sa nagdab doon. Shoutout kina Roxanne Baldemor, Jessie Han Cruz, Rhea May Lasco ng Dubai at kina S-Boy, Tamiya, Pinky at Nikki Lasco ng Antikala, Butuan City at kay Minerva Concepcion. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!